po si Reynaldo Ramos. Ang tawag lang po sa akin Tito Boy. Dito na ako lumaki. Pinanganak ako sa lugar na to at siguro dito na rin ako aabutan ng dapit hapon. Tumira po ako dito 1969. Tapos dito lang ako ng pag-aaral. Dito ko na rin naranasan yung buhay ng tenement. Ang tenement before ay isang simpleng lugar lang. Makikita mo na labas-masok ang mga tao sa lugar na ito. Nag-ensayo para sa kanilang eskwela. Naglalaro ng iba't ibang klaseng sport, basketball, volleyball. Isa itong payak na pamayanan na lubhang nagtutulungan upang mapaganda ang aming lugar. Actually, ang tenement dati simpleng pamayanan or simpleng lugar na masaya lahat kasi talagang nandito na rin lahat ng sports, natutuwa yung mga bata, malapit sa eskwela. So actually, lahat ng mga pangangailangan is nasa surroundings lang ng tenement. Hindi masyadong masaya, malungkot. Tapos nung dumating itong court na naging famous na, doon na sumaya yung tenement mismo. Naging maligaya, maging yung mga tao, mga bata, kahit matanda. Ito ang kwento ng mga residente na naninirahan sa tenement kung saan ano ang dating lugar hanggang sa panibagong itsura at kaalakaran sa nasabing lugar. Malaki nagbago sa amin dito. Nagsimula nung nag-ingay kami ng 2014 pataas. Gumawa kami ng isang event na kung tawagin ay picnic games. Ang tenement noon, hindi nakikilala dahil nga sa walayang basketball na yan. Ngayon, nung dumating ang famous court, doon na sumikat sa buong mundo. Kaya ngayon tinatawag na famous court yan. Nakilala kami sa buong mundo, ang tenement. May mga nagbago ba sa buhay ng mga mamamayan? Ngayong nakilala ang tenement dito sa bansa at pati na din sa buong mundo. Malaki ang epekto siguro para sa mga kabataan. Mas marami yung nagkaroon ng inspirasyon lalo-lalo na sa mga pagdating sa basketball. Hindi lang sa pagdating sa mural. So, ang pag-mural namin kasi nakaakit ito sa mga ibang tao, lalo na sa ibang bansa. Dinadayo ito tapos nagpupuntahan yung mga sikat na tao. So siguro, ang epekto nito para sa amin, para sa mga kabataan, hindi lang dito sa loob ng tenement, pati na rin sa labas ng tenement. So mas marami pang karoon ng interes sa basketball. Actually, sa biglaang pagsikat ng tenement, ang dulot nito most especially sa mga new generations, ng mga kabataan, lalo na sa larangan ng basketball, is laki ng impact. So, 100% talaga, sobra. Naging active sa sports, pero most especially, syempre, pinapaalala ko sa kanila na unahin yung pag-aaral kasi mas importante yan. Sino-sino ang mga kauna-unahang tumulong dito sa tenement para makilala ito sa larangan ng basketball? Si Mike Swift. Si Mike Swift. Since 2014, nung pumunta siya dito, unang shoot ng Nike Rise. My name is Mike Swift. They call me Mr. Pinoy Hoops. So nag-usap kami, nagbumuo kami ng plano. 2014, dinala niya dito mga ibang artist. So may artista, merong rap artist, merong ibang grupo na sumasayaw. So lahat nagtipon-tipon dito noon. So doon nag-start yon. So after nun, gumawa ulit kami ng plano hanggang nagtuloy-tuloy na. Ano nga ba or saan nagsimula ang idea ng pagpinta o paggawa ng mga murals dito sa court sa tenement? Sino-sino ang mga nagplano o nagpasimula ng ideyang ito? Mike Swift, Maya Carandang, Jan Bugtong, Leonard Galaites, and yours truly, Chris Paxial. Kami po yung nagsimula na magpinta dyan sa mural na kapag may event na kami, si Mike ang nagiging marketing namin. Ang head artist namin nun is si Maya Carandang na nagpinta ng isang imahe na napakalupit na history na nangyari dito sa tenement na hindi namin inaasahan na mangyari. Palahon ni LeBron James nung pumunta siya dito noong 2015.
na lamang ang galak ng mga taga-Tenement Taguig na makita nila ang kanilang iniidolo na si LeBron James. Pasado las 10 ng umaga ng dalawin ng NBA superstar ang mga batang basketbolista ng Taguig dyan sa may Tenement. Karamihan dito ay hindi man sagana sa buhay, ngunit nag-uumapaw naman sa iba't ibang talento at galing, partikular sa larong basketball. Ating kilalanin ng mga pausbong na kabataan ng Tenement na porsigido na mas matuto at mas mapaghusayan pa sa larong basketball, at tanging galing nila sa paglalaro ang magbibigay daan sa kanila upang magkaroon ng oportunidad para sa kanilang pangarap. Ako nga pala si Joshua Villavicencio ng Team Tenement. Ako si Calvin Murilla. Ako po si Joe Enriquez. Bilang isang manlalaro, ano ang pakiramdam na mabigyan ng oportunidad na makapaglaro sa liga na magaganap sa isa sa pinakasikat na court hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo rin? Para sa akin, masaya at nakaka-excite dahil dito ako nakatira at ngayon isa siya sa pinakasikat na basketball court. Solid yun. Masarap sa feeling na bibigyan ng mga opportunity yung mga may puso talaga sa laro. Masaya po ako na nabibigyan po ng oportunidad na makapaglaro po sa ganitong liga. Mga pangarap na parang palapag ng gusaling ito na kinakailangan magsimula sa pinakababa at kinakailangan ng tibay ng loob na parang pader at pundasyon na maihahalin tulad natin sa Tenement na sa kahit anong pagsubok ang dumaan ay patuloy pa din ang ating hakbang paangat upang marating natin ang rurok ng tagumpay. Ano-anong mga hakbang ang ginawa ng mga namumuno sa Tenement upang mapanatiling maayos at mapanatiling kilala ang lugar na ito? Ang ginagawa ng mga residente dito is nagtutulong-tulong kami, linisin ang bawat floor, rampa, dulo para mapanatili namin maayos at malinis ang aming lugar. Para kung sakali may mga bisitang darating, sa paningin nila maayos at maganda ito. Lagi nilang sinasabi ng mga kabataan na maging malinis sa court, magwalis at laging nakasapatos para maiwas din sa mga disgrasyang nangyari. Sino-sinong mga personalidad o mga tao ang naging parte sa pagtaguyod o naging daan para mas nakilala ang Tenement? Mga residente rin mismo. Kasi simula nung tinaguyod namin ng court, inayos namin, doon na nagsimula yung pagiging sikat niya. At yung paggawa namin ng event, doon nagsimula talaga. Nung panahon ng Picnic Games 1 namin, iba't ibang celebrity ang pumunta. Kung tawagin namin siya is Barangay Tibay. Doon nagsimula ang lahat. Kaya nung mga sumunod na taon, iba-iba na. Hindi na artista ang pumupunta, bagkus mga ibang sikat na basketballista dito sa buong mundo. Dahil sa biglaang pagsikat ng Tenement Court, ano ang mga magandang naidulot nito sa mga residente? Ang Tenement dati, kumpara ngayon, ang naidagdag ang pangalan ng Famous Court. Kasi dati, masasabi natin na ang culture kasi dito sa loob, pagka mayroong liga, sobrang saya na din. Of course, nagkaroon ng bagong training, nagbigay ng mga gamit sa amin, makabagong gamit sa pagtitraining sa basketball. Naging tulong din ito sa amin para mabigyan ng trabaho. Yung ibang may kaalaman sa art, kaya nga siya tinatawag na Famous Court. Ito ay pinintahan ng 12 tao na nagsumikap ng gusto upang sumikat ang aming lugar. Dahil na din sa court na ito ay dinarayo na din ng mga kilalang manlalaro galing sa iba't ibang bansa. Gaya nila LeBron James, Jordan Clarkson at marami pang iba. Sila ang nagbibigay inspirasyon sa mga manlalaro dito na ipagpatuloy ang kanilang pangarap sa labas man o sa loob ng basketball court. First and foremost, I would like to thank the Luna Sports sa pagpunta dito sa lugar namin sa Famous Basketball Court. Most especially, very much appreciated from the bottom of our hearts. Salute ako sa Luna Sports. More power and God bless you. Panatilihin natin ang magmamahal sa ating lugar. Ibigay natin ating buong puso sa paglalaro. Ating gabayan ang bawat maglalaro. Mag-ingat palagi at isa puso at sa isip yung paglalaro. Huwag daanin sa init ng ulo at keep safe palagi. Good luck po sa ating lahat. Manalo matalo, sana tanggapin natin ito. Ito pa lang ang simula ng ating paglalakbay at sana ito yung daan para maging matibay pa ang pagsasamahan ng bawat kabataan dito sa Western Bilisan. Abangan ang isa sa pinaka-exciting na liga na hatid ng Luna Sports sa Tenement para sa mga mamamayan ng Taguig. Ang liga ay magaganap at mapapanood tuwing Sabado at Linggo simula September 23, 2023. Ito pala si RJ Partosa ng Luna Sports at nag-iwan ng mensahe na ang buhay minsan may panalo, minsan may talo, pero hindi mo dapat sukuan.